Magandang araw mga bata! Ngayon ay pagpapatuloy natin ang inyong nasimulang talakayan tungkol sa mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Natapos na kayo sa pangkabuhayang pang-agrikultura, kaya't ngayon ay dumako na tayo sa pangingisda. Sino ba sa inyo ang may mga magulang na mangingisda? Aba, marami-rami! Kayo ba ay nagagalak na kayo ay mayroong masisipag na magulang na siyang nagtustos ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng pangingisda? Abay, dapat lang, dahil alam niyo ba na itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Kung kaya't isa ang inyong mga magulang sa mga dahilan ng pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa. Upang mapalakas ang gawaing pangkabuhayan na ito, alamin natin ang mga maituturing na hamon at oportunidad sa pangingisda. Mga bata, gusto niyo bang makatulong? Sige, mayroon ako ditong isang mangingisda na nangangailangan ng ating tulong. Siya si Mang Ben. Galing siya sa pangingisda at makikita natin sa kanyang mukha na siya'y labis na nagagalak dahil marami siyang nahuling isda. Ngayon, kailangan natin siyang tulungan sa paghihiwalay ng mga isdang maituturing na hamon o oportunidad. Ang mga isdang mapupunta sa lagayan ng oportunidad ay ang kanyang ibibenta, at ang mga nasa hamon naman ay ang kanyang ipamimigay o dalhin sa kanilang bahay sapagkat hindi na ito masyadong nakakaakit sa mga mamimili. Kaya simulan na natin mga bata. Ang unang isda ay nagsasaad ng pagkakaroon ng mga kooperatibang naglalayong masuportaan ang maliliit na mangingisda. Ito ba'y isang hamon o oportunidad? Tama! Ito ay isang oportunidad sapagkat sa pamamagitan nito, masuportahan ang maliliit na mangingisda sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera bilang puhunan ng kanilang hanapbuhay. Pangalawang isda naman tayo. Ito ay nagsasaad na ang paglulunsad ng mga programang makatutulong sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda tulad ng Blue Revolution at Biyayang Dagat. Ito ba'y isang hamon o oportunidad? Tama! Ang isdang ito ay maituturing na oportunidad sapagkat naglalayon itong matulungan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagpapautang ng puhunan na maaari nilang gamitin sa kanilang hanapbuhay. Kasama na rin sa programa ng Biyayang Dagat ang pananaliksik at pinapalawak na paglilingkod, pagbibinhi at pagpapaunlad ng palaisdaan. At isa rin ang pagsasalata at paglalagay ng mga tinggalan ng huling isda at pagpapalawak ng pamilihan. Pangatlong isda naman tayo. Ang pangatlong isda ay climate change o pagbabago ng klima ng mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad. Saan ba nabibilang ang isdang ito? Tama mga bata, ito ay nabibilang sa hamon sapagkat ang pagbabago ng klima at kalamidad ay siyang naging hadlang sa mga pangingisda lalong-lalo na sa panahon ng bagyo. Pang-apat naman na isda ay ang paggawa ng bagong kurikulum para sa mga kurso sa marine at fishing. Saan kaya ito napabilang? Oo, tama, sa oportunidad, sapagkat ito ay programa ng paaralan sa kolehiyo na magpapalawak sa kaalaman at kakayahan na mapapanatili at mapaunlad pa ang paggamit ng yamang dagat. Ang makabagong karunungan ay makatutulong sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Panglimang isda naman tayo. Ang isdang ito ay nagsasaad ng mga kalsada, tulay, at iba pang infrastruktura na nagkakabagal sa transportasyon ng mga produktong dagat kung kaya't hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda. Ito ba'y isang hamon o oportunidad? Oo, tama mga bata. Ito ay napabilang sa hamon
sapagkat kung hindi maayos ang daan at transportasyon, ay maaaring hindi aabot ng sariwa ang mga isda sa paroroonan. At pinipili naman talaga ng mga mamimili ang sariwa, di ba? Napansin niyo ba na sa tuwing sasama kayo sa inyong mga magulang sa palengke at bibili ng isda, ay titingnan talaga ng maigi ng ating mga magulang mula ulo hanggang buntot at sinisiguradong makikinang pa ang mga mata nito. Okay, dako naman tayo sa pang-anim na isda na nakuha ni Mang Ben. Pagbili ng mga modernong kagamitan sa pangingisda tulad ng underwater sonars at radars. Ito ay isang tumpak. Ito ay isang oportunidad dahil ang mga kagamitang ito ay nakakatulong upang mas madaling mahanap ang mga isda sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng tunog. Okay mga bata, pang-pitong isda na tayo. Gusto niyo pa bang matulungan si Mang Ben? Wow! Sa gayon ay magpapatuloy tayo. Ang isdang ito ay nagsasabing pagpapatatag ng Philippine Fish Marketing Authority o PFMA o mas kilala ngayon sa tawag na Philippine Fisheries Development Authority o PFDA. Saan kaya ito mapapabilang mga bata? Magaling! Ang isdang ito ay isang oportunidad dahil ang PFDA ay ahensya ng pamahalaan na naglalayong mapaunlad ang industriya ng pagbibili ng isda sa pamamagitan ng pagpapatayo ng karagdagang daungan o pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalago ang kita at produksyon. Malapit na tayong matapos sa paghihiwalay ng mga isda, mga bata. Ang pagpapatayo ng planta ng yelo at imbakan ng mga isda at paglalaan ng mga sasakyang pangingisda naman. Saan kaya ito napapabilang? Tama! Sa oportunidad, sapagkat ito ang maging daan ng pagpapaunlad pa ng pangkabuhayang pangingisda. Ngayon, tumungo na tayo sa panghuli mga bata. Sa isdang ito, nakasaad ang mensaheng nagsasabing ang pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat, lalo na sa mga protektadong lugar. Ano kaya ang ibig sabihin ng isdang ito, mga bata? Oo, ito ay isang hamon, sapagkat kung ang mga tahanan ng mga isda ay masisira, saan kaya sila titira? Posibleng unti-unti nang mauubos ang kanilang bilang, kaya't unti na lang rin ang makukuha ng mga mangingisda. Mga bata, tapos na tayo sa paghihiwalay ng mga isdang maituturing na oportunidad o hamon. Makakabenta na si Mang Ben at siguradong madali itong maubos sapagkat sariwang-sariwa ang mga ito. Kaya labis ang pasasalamat sa inyo ni Mang Ben, mga bata. Maraming salamat daw. Ano ang inyong magiging sagot? Wow! Walang anuman daw, Mang Ben. Mga bata, gusto niyo pa bang matuto ng ibang aralin? Sa gayon, ako'y labis na nagagalak sa inyong sagot, kaya simulan na natin ang isa pang aralin na patungkol sa likaskayang pag-unlad. Mga bata, sa araling ito, inaasahang masasabi mo ang kahulugan at kahalagahan ng likaskayang pag-unlad o sustainable development. Pangalawa, makalalahok ka sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at nagsusulong ng likaskayang pag-unlad ng mga likas na yaman ng bansa. Pangatlo naman, maipadarama mo ang pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing may kinalaman sa likaskayang pag-unlad. Ngayon, gusto nyo bang makarinig ng isang kantang may napakagandang mensahe? Sige, makinig muna tayo sa isang awiting pinamagatang Masdan Mo ang Kapaligiran na inawit ng grupong kilala sa tawag na Asin. Makinig ng maigi mga bata at unawain ang mensahe ng kanta.
Napakaganda ng awitin, di ba mga bata? Sige nga, ano ang mga nabanggit sa kanta patungkol sa ilog at hangin? Yes, Nikki? Tama! Binanggit sa awitin ang maduming hangin at ilog. Ano naman ang nabanggit patungkol sa tubig? Yes, Christian? Oo, nabanggit na ang tubig na dati ay kulay asul, ngayon ay naging itim na. Nakakalungkot ang realidad ngayon, mga bata. Sige nga, ano naman ang sinasabi ng kanta patungkol sa mga puno? Yes, Povi. Oo, nasasabing ang mga puno na dati ay kaitatag, ngayon ay namamatay. Mga bata, ilan lamang ang mga ito sa mga nangyayari sa ating kalikasan, bunga ng mga mithiin ng bawat tao sa pag-unlad. Ngunit nabanggit din naman sa awitin na hindi masama ang pag-unlad pag hindi ito nakakasama sa ating kalikasan, kung saan nakukuha ang mga likas na yaman at mga produktong kinakailangan ng mga tao at siyang tumutulong sa pag-unlad ng bansa. Sang-ayon ba kayo dito, mga bata? Abay, oo, syempre. Diba sapagkat tayo ang tagapangalaga ng kalikasan at ang tunay na tagapangalaga ay may mabuting mithiin para sa pag-unlad habang pinapanatili ang pagiging likas ng ating bansa sa maraming yaman nang sa gayon ay matamasa pa ng susunod na henerasyon ang dala nitong kasaganaan. At ito nga ang talakayin natin ngayon, ang likaskayang pag-unlad ng ating bansa. Ano nga ba ang likaskayang pag-unlad? Mga bata, ang likaskayang pag-unlad ay ang pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao nang may pagsaalang-alang sa kakayahan ng susunod na mga henerasyon na makamit din ang kanilang pangangailangan. Mga bata, noon, napakalinis ng ating kapaligiran, sagana sa yamang lupa, tubig at sariwang hangin. Ngunit dahil sa mithiin ng tao, ito'y unti-unting nagbabago. Ngayon, pansin at ramdam na natin ang polusyon sa hangin, lupa at tubig. Alam niyo ba na kung magpapatuloy ang mapang-abusong gawain natin, ay mawawalan tayo ng mapagkukunan ng ikabubuhay sa darating na panahon? Mga bata, noong 1972, natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibleng ugnayan ng kalikasan at kaunlaran. Mula rito, naglitawan na ang mga panawagan na magkaroon ng isang alternatibong kaunlaran sa harap ng lumalalang krisis na pangkakalikasan. Subalit, nagpatuloy pa rin ang pagkasira ng kalikasan at paglaganap ng polusyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil dito, binuo ng United Nations o nagkakaisang mga bansa ang Pandaigdigang Komisyon sa Kalikasan at Kaunlaran o World Commission on Environment and Development o WCED noong 1987. Layunin nito na mapag-aralan at mabigyan ng solusyon ang problema sa kalikasan at kaunlaran, at tinawag nga itong likaskayang pag-unlad o sustainable development. Bilang pakikiisa sa mithiin ng WCED, binuo ng pamahalaang Pilipinas ang Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD, na nagsasagawa ng iba't ibang estratehiya upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao. Kabilang sa mga estratehiyang ito ang mga sumusunod. Una, ang pagsama ng mga usaping pangkalikasan sa paggawa ng desisyon. Pangalawa, pagsama ng mga isyong pampopulasyon at kapakanan ng nakakarami sa pagplano ng pag-unlad. Pangatlo, ay ang pagbabawas ng paglaki ng mga rural na lugar. Pang-apat,
pagpapaigting ng edukasyong pangkalikasan. Panglima, pagkakaroon ng mga sistema para sa mga protektadong lugar. Pang-anim, pagpapaganda o pagpapaayos ng mga nasisirang ekosistem. Pang-pito, pagpigil ng polusyon. At ang panghuli ay ang pagpapalakas ng suporta at partisipasyon ng taong bayan. Kaya mga bata, ating isaisip ang mga natalakay ngayon at tandaan ang sinabi sa awitin na ating napakinggan na ang lahat ng bagay na narito sa lupa ay biyaya ng Diyos, kahit nung tayo'y wala pa. Kaya't ating ingatan sapagkat kung kanyang babawiin ay mawawala rin tayo. Kaya kahit na kayo'y mga bata pa lamang, simulan niyo ng mahalin at alagaan ang likas na yaman sapagkat kailangan din ito ng susunod pang henerasyon. Mga bata, dito nga nagtatapos ang ating talakayan. May natutunan ba kayo? Aba, ako'y labis na nasisiyahan sa inyong mga sagot. Sige nga, bilang isang mag-aaral, paano kayo makakalahok sa mga gawaing lumilinang at nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga likas na yaman ng bansa? Wow! Tunay ngang may natutunan kayo. Tama! Sa simpleng mga gawain, tulad na lamang ng pagsabuhay ng konsepto ng 3 Rs, pagpupulot ng basura, at kung may mga magulang man kayong mga mangingisda, sisiguraduhin hindi sila gumagamit ng dinamita. Tama! Sa pamamagitan nito, makakatulong tayo sa ating kalikasan at mas lalo pa nating mapangalagaan ang mga likas na yaman ng ating bansa. At ngayon nga, doon nga nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!